Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kaya nga nang inaasahan, nagsabay na nga sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong dalawang bagyo, ang bagyong Mirasol at ang panibago nating bagyo, ang bagyong Nando. Ang bagyong Nando ay nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kanina pong alas 8 ng gabi. At ito namang bagyong Mirasol, kasalukuyan pong palabas na dito sa may Luzon Strait at medyo malapit pa dyan sa may area ng Apayao. Ito pong bagyong Nando ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,170 kilometers east ng southeastern Luzon. Yan po ang area ng Bicol Region. So malayo pa po yan sa ating landmass or kalupaan at mas malapit pa po yan sa ating boundary line at wala pa pong direktang epekto sa atin. Bagamat yan po ay bahagyang lumakas, sa ngayon ay nasa 55 kilometers per hour na ang lakas ng hangin yan, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Kasalukuyan po yan kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantalang ito namang bagyong Mirasol ay may taglay na lakas na hangin na nasa around 55 kilometers per hour. Ito po ay isang tropical depression category pa din, pero mas malakas po ang pagbugso niya na umaabot sa 90 kilometers per hour. Ito naman pong bagyong Mirasol ay patuloy na kumikilos pa north-northwestward papunta nga dito sa Luzon Strait at maaaring bukas ng umaga hanggang hapon, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito po ang official track ng Pag-asa para sa bagyong si Mirasol. Ito nga po ay inaasahan natin na posibleng lumakas pa if ever nandito na po yan sa may Luzon Strait. At bukas nga ng umaga hanggang hapon, ito po ay makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, yung kanyang mga malalakas na bugso ng hangin na directly associated dito po sa bagyong Mirasol ay nakaka-apekto pa rin po dito sa areas ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Maliban dyan, possible din po yung ating mga pabugso-bugsong malalakas na pagulan. May kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa extreme Northern Luzon, kasama po dyan ang Apayao, Ilocos Norte, maging dito sa Abra, kasama na po dyan ang Cagayan, kasama na rin po dyan ang Ilocos Sur, ilang bahagi ng Isabela, maging dito nga sa mga areas ng Ifugao. Ito pong natitirang bahagi ng Northern Luzon, maula pa rin po ang panahon natin, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City, at possible pa rin po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan, at meron din tayong mga inaasahang thunderstorms, at maulap din po yung panahon natin dito sa areas ng Central Luzon, dahil naman yan sa inflow ng hangin na tumutungo o pumupunta dito sa bagyong Mirasol. Ito po yung ating habagat o southwest monsoon. Dito sa Metro Manila, maulap din po ang panahon natin at meron din tayong mga possible na scattered o kalat-kalat na pagulan. Sa katunayan, ngayong gabi, meron tayong mga nararasang pagulan. Epekto po yan ng ating habagat o southwest monsoon. Ganon din po ang ating panahon dito po sa areas ng Calabarzon. Kasama po dyan ang ilang bahagi ng Mimaropa. Ito pong bagyong si Mirasol, maaaring sa darating na Friday, yan po ay palayo na sa ating bansa at wala na po yung direktang epekto. Pero bukas, bago pa man yan makalabas, yung kanyang panglabas na kaulapan ay aabot pa rin po dito sa northern at area ng extreme Northern Luzon. By Friday, mas malayo na po yan at mas mababawasan na po ang epekto niyan. Significantly, mababawasan na po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban lang sa western section or kanlurang bahagi ng ating bansa na kung saan apektado pa rin po ng habagat o southwest monsoon. So narito yung ating satellite image para sa ating mga kaulapan na nakaka-apekto sa ating bansa. Kung mapapansin nyo, may mga areas naman na may mga butas po yung ating mga pagulan. Pero again, ito pong mga malalawak na kaulapan ay nagdadala pa rin po ng malalakas na pagulan. Particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Although may mga butas po yan yan po ay tinatawag lang natin na window cloud o breaks sa mga cloudiness o kaulapan natin. Ito pong general area ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, kasama po dyan ng Central Luzon, is maulap po ang panahon. Mostly yung ating malalakas na pagulan concentrated dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Pero again, if ever meron pa rin tayong mga thunderstorms, malakas na buhos pa rin po yan ng mga pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat na posible pong magpaba sa mga areas na malayo sa mismong bagyong Mirasol. Again, kasama po dyan ang area ng Metro Manila at Calabarzon, kasama na po dyan ang Bicol Region, maging dito sa Mimaropa. Malayo naman po ang epekto ng bagyong Mirasol at ng habagat dito sa Eastern at Central Visayas, pero ito pong Western Visayas, mataas po ang ating chance ng pagulan dyan, kasama po dyan ang Panay at Negros Islands, maging dito sa Zamboanga Peninsula na kung saan meron tayong inflow ng habagat o southwest monsoon. So bukas, unti-unti pong mababawasan yung ating mga pagulan dito sa eastern section o silangang bahagi ng Luzon, kasabay po ng unti-unting paglayo. Ito pong bagyong si Mirasol. Pero again,
mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, kasama po dyan ang extreme Northern Luzon. Ngayon, silipin naman natin itong Bagyong Nando. Sa kasalukuyan nga, malayo po sa ating landmass or kalupahan, ito pong Bagyong Nando, at kung mapapansin nyo sa ating satellite image, medyo buhaghag pa yung kanyang mga kaulapan. At wala pa po yung direktong epekto sa atin ha. Mas malapit pa po yan dito sa ating boundary line. Pero dahil babaybayin yan itong eastern section ng ating bansa na kung saan yan po ang Philippine Sea at mas mainit po ang temperatura ng karagatan dyan, meron tayong inaasahang significant na paglakas nito pong Bagyong Nando sa mga susunod na araw. By weekend, medyo malayo pa naman po itong Bagyong Nando at nandito pa yan sa may eastern section ng ating bansa. Wala pa rin po yung direktang epekto sa atin. So, yung area po ng Metro Manila ay hindi pa rin po naapektuhan ng Bagyong Nando by weekend. So, meron tayong inaasahang mas maliwanag sa panahon sa umaga hanggang tanghali. Pero again, possible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Ngayon, silipin naman natin kung saan posibleng tumungo ito pong Bagyong Nando. So, narito po ang ensemble forecast track ng GFS para sa Bagyong Nando. Inaasahan nga natin itong kumilos pa west-northwestward patungo dito sa extreme Northern Luzon o itaas na bahagi ng ating bansa. Kasabay po ng pagbaybay niyan dito sa may Philippine Sea, inaasahan po natin ang significant na paglakas niyan at hindi pa rin natin inaalis ang possibility ng rapid intensification o biglaang paglakas nito pong Bagyong Nando. Babaybayin po niyan ito pong Philippine Sea sa mga susunod na araw. So may chance pong mas mapaaga po yan o ang paglapit niyan dito sa extreme Northern Luzon. Pero by weekend, nandito po yan banda sa itaas na bahagi ng ating bansa at hindi pa natin nakikita magkaroon ng direct effect sa atin. Pero by Monday, Tuesday, lalong-lalo na sa Tuesday at Wednesday, mas malapit na po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Again, meron tayong tinatawag na area of uncertainty o cone of probability. So mula Taiwan hanggang dito sa Northern Luzon, possible pong puntahan ng Bagyong Nando for now dahil nga medyo malayo pa po yan at malaki pa yung ating area of uncertainty at hindi lang po paitaas at pababa yung ating area of uncertainty. Meron din po yung mas maaga or mas late ng kaunti. So possible po na mas maaga, mas maagang didikit po ang Bagyong Nando sa darating na Lunes or mas maliit ng konti sa darating naman na Tuesday. So, dalawa po yung ating area or malawak po yung ating area of uncertainty sa ngayon. Pero again, dahil inaasahan natin na posibleng lumakas po itong Bagyong Nando significantly, yan po ay patuloy nating babantayan. Bukod doon, ito po ay posibleng sumabit or maglandfall dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So, yan muna ang pagtalakay natin dito sa dalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Mirasol at ang Bagyong Nando. Balikan natin yan bukas. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.